Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka, kaibigan. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng bansa, may mga pusong sabay-sabay nakikinig sa isang kwentong maaaring nagpapaalala sa atin ng hirap, pag-asa at pagmamahal ng isang pamilya. Sa baybaying barangay ng San Isidro, kung saan ang umaga ay laging amoy alat ng dagat at ang hangin ay may dalang pangakong minsan ay totoo at minsan ay hindi, doon nakatira si Tano Ladera. Matanda na si Tano, lampas 60 na ang edad at bakas sa kanyang balat ang init ng araw, alat ng dagat at mga panahong hindi naging madali. Maitim ang kanyang balat sa tagal ng pakikipagbuno sa laot at ang kanyang mga kamay ay makakapal ang kalyo, tanda ng buong buhay na paghawak sa lambat, sagwan at sirang lubid. Pero sa kabila ng lahat, may kakaiba sa kanyang muka, isang katahimikan na hindi kayang tumbasan ng pera, kapangyarihan o yabang. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw sa likod ng bundok, gising na si Tano. "Tay, aga mo na naman," mahinang sabi ng apo niyang si Lilet habang kinukusot ang mga mata. 16 na taong gulang pa lang si Lilet, payat, mahinhin, ngulit matalas ang isip at matibay ang loob. Siya ang taning kasama ni Tano sa maliit nilang kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at lumang sako. Lumaki si Lilet sa piling ng lolo niya mula nang mawala sa eksena ang kanyang ina na umalis patungong Maynila nang siya'y sanggol pa lamang at hindi na muling nagparamdam. Ngumiti si Tano habang inaayos ang lumang lambat. "Matulog ka pa, apo, maaga pa. Baka mamaya pag-uwi ko may maiuulam na tayong maayos." "Lolo, huwag ka nang lumayo sa laot ha. Malakas daw ang alon," sabi ni Mang Pilo. "Hindi ako pabaya, tsaka kailangan natin ng huli. Ubos na ang bigas natin." Sanay na si Lilet sa ganoong usapan. Sa totoo lang, bata pa lang siya ay natuto na siyang huwag manghingi ng marami sa buhay. Kapag may kanin at tuyo, sapat na. Kapag may isda, masaya na. Kapag walang-wala, magtitiis. Pero sa likod ng kanyang tahimik na pag-unawa, may kirot pa rin siyang itinatago ang makita ang lolo niyang tumatanda ng pagod pero patuloy pa ring lumalaban. Sa labas ng kubo, maririnig ang mahihinang hampas ng alon sa dalampasigan. Nakatayo roon ang bangka ni Tano, luma, kupas na ang pintura, may ilang bahaging tinapal na lang ng kahoy at pako pero buong tiyaga niya iyong inaalagaan. Ang pangalan ng bangka ay Rosal. Hindi alam ng karamihan sa baryo pero ipinangalan niya iyon sa kanyang yumaong asawa. "Rosal, samahan mo ulit ako ngayon," bulong niya habang hinihimas ang gilid ng bangka bago ito itulak sa tubig. Sa San Isidro, kilala si Tano bilang isang taong marangal. Hindi siya palasagot, hindi siya mahilig makisawsaw sa gulo, at lalong hindi siya marunong yumuko sa mali. Kaya marami ang may respeto sa kanya kahit wala siyang pera. "Oy, Tano," tawag ni Mang Pilo mula sa kabilang dulo ng pampang. "Sama ka sa amin mamayang hapon. May pagpupulong daw sa barangay." Napahinto si Tano sa pag-aayos ng tali. "Para saan na naman?" Lumabit si Mang Pilo, dala ang isang timba ng pain. Sabi nila, may bagong patakaran na naman daw sa daungan. Si Kapitan Serapin na naman ang may pakana. Napabuntong hininga si Tano. Sa tuwing maririnig niya ang pangalang iyon, para bang may dumaragdag na bigat sa dibdib niya. Si Kapitan Serapin Dacumos ang kasalukuyang kapitan ng San Isidro. Malaki ang tiyan, makapal ang boses at sanay na sanay makipag-usap na para bang siya ang hari ng baryo. Halos lahat sa lugar ay takot sa kanya. Hindi dahil mahal nila siya, kundi dahil hawak niya ang maraming bagay. Permit ng mga bangka, listahan ng ayuda, maging ang mga pabor sa munisipyo ay tila kaya niyang balugtutin ayon sa gusto niya. Hindi na lihim sa mga tao na ang mga maliliit na mangingisda ay napipilitang magbenta ng huli sa tao ni Kapitan Serapin sa murang halaga. Kapag tumutog ka, bigla kang magkakaroon ng problema. Mawawala ang pangalan mo sa listahan ng diesel subsidy. Hindi mare-renew ang permit mo o kayano'y haharangin ang bangka mo sa pampang. Tahimik na napailing si Tano. "Ayaw ko na sa mga pulong na yan, Pilo. Paulit-ulit lang naman. Sasabihing may pagbabago tapos lalong iipit ang maliliit." Tumango si Mang Pilo. "Totoo. Pero baka hanapin ka. Ikaw lang ang may lakas ng loob na magsabi ng totoo sa harap nila." Hindi sumagot si Tano. Muli niyang tinignan ng dagat. Sa edad niyang iyon, ayaw na sana niyang makipagtalo sa kahit sino. Ang gusto na lang niya ay simpleng buhay, sapat na pagkain at maayos na kinabukasan para kay Lilet.
Ngunit hindi yata siya hahayaang mamuhay ng tahimik ng mga taong sakim. Sa baryo rin nakatira sina Aling Veron, may-ari ng maliit na tindahan sa kanto. Si Dindo na batang mangingisda na madalas tumulong kay Tano sa pagbubuhat ng lambat. Si Baste na tricycle driver na mahilig maghatid ng balita. At si Maestra Yena, ang gurong lumaki rin sa San Isidro at isa sa iilang taong may tapang magsalita laban sa pang-aabuso ng barangay. Kinagabihan, habang kumakain ng sinabawang galunggong sina Tano at Lilit, dumating si Maestra Yena dala ang ilang lumang notebook at lapis. "Lilit," nakangiting sabi nito, "ito yung mga extra school supplies na nakuha ko sa bayan. Baka magamit mo." "Salamat po, Maestra," nahihiyang sagot ni Lilit. Umupo si Maestra Yena sa tabing bangko at tumingin kay Tano. "Manong Tano, pupunta ka ba bukas sa barangay hall?" "Kung para lang sa panibagong pananakot ni Serapin, parang ayoko na." "Hindi pwedeng walang magsalita. Kapag puro takot ang nanaig dito, wala nang matitira sa San Isidro kundi mga taong sunod-sunuran." Natahimik si Tano. Alam niyang tama si Maestra Yena, pero alam din niyang may presyo ang pagsasalita. "Maestra," mahinang sabi niya, "ang taong mahirap, madaling tapakan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil wala siyang panlaban." "May panlaban ka, Manong Tano," sagot ni Maestra Yena. "May dangal ka, at minsan iyon ang pinakakinatatakutan ng mga mapang-api." Napatungo si Lilit habang nakikinig. Mahal na mahal niya ang lolo niya, ngunit unti-unti na rin siyang natututong matakot para rito. Alam niyang matagal nang pinupuntirya si Tano ng kapitan dahil ayaw nitong magpasakop. Ilang beses nang inalok si Tano na sumama sa kasunduang ibebenta niya ang lahat ng huli sa tao ng kapitan sa presyong halos wala nang natitira para sa pamilya. Pero palaging iisa ang sagot ng matanda. "Hindi ako magpapakain sa sistemong nang aalipin sa kapwa ko mangingisda." Kaya mula noon, dahan-dahang humirap ang buhay nila. Kapag may ayudang lambat, laging nauubusan si Tano. Kapag may listahan ng benepisyaryo, laging nawawala ang pangalan niya. Kapag may proyekto sa dalampasigan, ang bangka niya ang unang pinapaalis. Minsan pa nga, habang hinihila niya ang rosal sa pampang, nilapitan siya ni Tigo, ang anak ni Kapitan Serapin. "Naku, Lolo Tano, hanggang kailan mo pa ba ipagpipilitan niyang lumang bangka mo? Baka isang araw, kusa na lang niyang lumubog." Sinulyapan lamang siya ni Tano. "Mas mabuti ng luma ang bangka kaysa bulok ang ugali." Nagsitawanan ng ilang kasamang tambay ni Tigo, pero bakas sa mukha ng binata ang pagkainis. "Anong sabi mo?" "Ang sabi ko, umuwi ka na sa inyo. Hindi bagay sa anak ng kapitan ang tambay ng tambay sa pampang." Nang gabing iyon, kumalat sa baryo ang insidenteng iyon. At gaya ng dati, maraming natawa ng palihim, pero kakaunti ang nanghas kumampi ng hayagan kay Tano. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag nga ang mga mangingisda sa barangay hall. Nasa harap si Kapitan Serapin, katabi ng bayaw niyang si Jorel na siyang treasurer ng barangay at kilalang tuso sa papel at pirmahan. "Simula sa susunod na buwan, magkakaroon na ng bagong ayos sa daungan. Ang hindi rehistrado ng maayos at hindi sumusunod sa alituntunin, hindi na papayagang dumaong sa dating pwesto." Nagbulungan ng mga tao. Tumayo si Tano. "Kapitan, anong ibig mong sabihin? 30 taon na kaming dumadaong doon. Ngayon bigla mo kaming papaalisin." Nanlaki ang mga mata ng ilan. Tahimik ang buong hall. Ngumiti si Kapitan Serapin. "Ay, Tano, huwag kang mainit ang ulo. Para ito sa kaayusan ng barangay. Tsaka may madarating na investor. Dapat maayos ang hitsura ng baybayin." "Investor?" singit ni Dindo. Saan kami pupunta?" "Hindi ko na problema yon," malamig na sagot ng kapitan. "Humanap kayo ng paraan." Tumayo rin si Maestra Ina sa likod. "Kapitan,
Hindi pwedeng basta-basta niyong alisin ang kabuhayan ng mga tao nang walang malinaw na relocation o alternatibo. Biglang tumigas ang mukha ni Jorel. Maestra, huwag kang makialam. Hindi ka naman mangingisda. Pero si Tano hindi umurong. Kapitan, ang dagat ay para sa lahat. Hindi mo pag-aari ang Pampang. Napatingin si Kapitan Serapin sa kanya ng masama. Tahimik man ng kanyang boses nang sumagot. Ramdam ang lason sa bawat salita. Baka nakakalimot ka, Tano. Dito sa San Isidro, maraming bagay ang dumadaan sa akin. Hindi na sumagot si Tano, pero alam niyang simula pa lamang iyon ng mas malaking unos. Pag-uwi niya sa kubo ng gabing iyon, nadatnan niyang natukulog na si Lilet sa tabi ng nakasinding gasera, hawak ang notebook na bigay ni Maestra Ina. Sa mahinang liwanag, tila mas luminaw sa mga mata ni Tano ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang umaasang balang araw, hindi na kailangang mamili sa pagitan ng dangal at pagkain. Lumapit siya sa pintuan at tumingin sa madilim na dagat. Tahimik ang alon, pero sa dibdib niya ay may paparating ng bagyo. Alam niyang hindi titigil si Kapitan Serapin hanggat hindi siya napapayuko. Ngunit mas lalo niyang alam na may mga laban sa buhay na kapag iniwasan mo, mas lalo kang dudurugin. At sa baryong iyon, kung saan ang kahirapan ay parang asin na kumakapit sa balat, nagsisimula pa lamang ang kwento ng isang matandang mangingisda na hindi yumuko kahit unti-unti ng pinaliligiran ng mga taong handang sunugin ang natitira niyang pag-asa. Bago pa man tuluyang magliwanag kinabukasan matapos ang mainit na pagtatalo sa barangay hall, gising na si Tano. Hindi siya halos nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit sa isip niya ang malamig na titig ni Kapitan Serapin, ang mapanuyang ngisi ni Jorel at ang tahimik ngulit mabigat na takot na naiwan sa mga mukha ng kapwa niyang mangingisda. Sanay na siya sa panggigipit, pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Parang may gumagapang nababala sa dibdib niya na may mangyayaring hindi maganda. Sa tabing ng pintuan, nakita niyang nakaupo na si Lilet, tahimik na nagsasaing gamit ang kaunting bigas na natira sa lata. "Lolo," mahina nitong sabi, "huwag ka na munang pumalaot ngayon." Napatingin si Tano sa apo. "Bakit mo naman nasabi yan?" "Ewan ko, parang simula kahapon hindi na ako mapakali." Lumapit si Tano at marahang hinaplos ang buhok ng dalagita. "Kung hindi ako lalabas, anong kakainin natin? 2 araw na tayong salat sa huli. Pwede naman pong manghiram muna tayo kay Aling Veron." Ngumiti si Tano, pero may lungkot iyon. "Nakailang iasta na tayo sa tindahan niya. Nahihiya na ako. Tsaka may lagnat ka pa kahapon. Kailangan mong gumaling." Hindi kumibo si Lilet. Alam niyang wala rin naman siyang maipipilit. Sa murang edad niya, natutunan niya na ang mga mahihirap ay walang pribilehyong magpahinga dahil lang sa masamang kutob. Bago umalis, sumilip si Tano sa lumang baul sa sulok ng kubo. Doon nakalagay ang ilang lumang gamit, kasamang nakatiklop ang isang kupas na polo at ilang dokumentong matagal niyang hindi na tinitingnan. Sandali siyang napatigil, saka muling isinara ang baul. Hindi pa ito ang oras para ungkatin ang mga alaala. Paglabas niya, humahampas ang malamig na hangin sa tabing dagat. Naanto na sila Mang Pilo at Dindo, abala sa paghahanda ng kani-kanilang bangka. "Tano, huwag ka nang malayo. May narinig akong may umiikot na motorboat kagabi malapit sa dakong silangan. Nakita mo ba kung sino?" "Hindi, pero sabi ni Baste, parang mga tauhan daw ni Kapitan." Napahigpit ang hawak ni Tano sa rubid ng rosal. Kahit saan sila umikot, hindi nila mapipigilan ang paghahanap buhay. Sumingit si Dindo, mas bata at mas init ang dugo. "Manong Tano, bakit pa hindi na lang natong isumpong sa bayan? Lantara na ang pang-aapi." Nangiti ng bahagya si Tano. "At anong isusumpong natin? Na pinipiga nila tayo sa presyo, na tinatakot nila tayo. Alam mo namang walang ebidensya at takot ang karamihan. Pero totoo naman. Sa mundong ito, hindi sapat ang totoo lang, Dindo. Kailangan mo ring mabuhay para mapatunayan yun."
Maya-maya, nagtulak na sila ng bangka sa tubig. Sumunod sa ritmong nakasanayan ng katawan ni Tano. Bitbit ang lambat, timba ng pain at ang tahimik na dasal na sana'y maging maamo ang dagat. Habang sumasagwan siya palayo sa pampang, napalingon siya minsan sa kubo nilang unti-unting lumiliit sa paningin. Naisip niya si Lilet at ang mga mata nitong punong-puno ng pag-aalala. Para sa apo niyang iyon, handa siyang lunukin ng pagod, gutom at pang-iinsulto. Lumipas ang mga oras sa laot. Hindi ganun karami ang huli, pero sapat na sana para may maipangtawid sila sa susunod na 2 araw. Isa-isong hinila ni Tano ang lambat habang sumisikat ang araw at unti-unting umiinit ang paligid. Ngunit bandang tanghali, napansin niyang may motorized boat na umiikot sa di kalayuan. Pinagmasdan niya iyon ng mabuti. Sa una, hindi niya agad nakilala ang sakay dahil natatamaan ng araw ang tubig. Ngulit nang lumapit ng kaunti, namukhaan niya ang isa sa mga nakatayo roon, si Tigo. Kasama nito sina Mokong at Ramil, mga lalaking kilalang utusan ng kapitan. Hindi sila lumapit ng todo, ngulit sapat ang distansya para maunawaan ni Tano na minamatyagan siya. Mga buitre, bulong niya sa sarili. Pinalipas niya ang sandali at ipinagpatuloy ang trabaho. Ayaw niyang bigyan ng dahilan ng mga ito para palalain ang gulo. Ngunit sa bawat pagdaan ng bangka ng mga tauhan ng kapitan, mas lalong tumitibok ang kanyang sentido. Ramdam niyang hindi simpleng pananakot lang ito. Bandang hapon, isa-isa nang bumalik sa pampang ang mga mangingisda. Si Tano ay tahimik na nagkakalas ng lambat habang binibilang ni Dindo ang ilang isdang nakuha nila. "Hindi masama, Manong Tano," sabi ng binata. "Pwede na rin." "Oo," sagot ni Tano. "Kahit papano may maiuwi." Maya-maya lumapit si Aling Veron dala ng isang maliit na supot. "O Tano," wika nito, "dinalhan kita ng luya. Pakuluan mo. Mukhang uulan mamaya." "Naku, salamat Veron. Dadagdagan ko ang bayad ko sa utang sa susunod." "Ay naku, bayad ka ng bayad. Unahin mo muna si Lilet." Bago pa makasagot si Tano, biglang dumating si Baste, sakay ng tricycle, humahangos. "Hoy, narinig niyo ba? May mga tao raw mula sa munisipyo na dadating sa susunod na linggo. May titignan daw na proposal para sa daungan." "Eh yan na nga ba?" sabi ng Mang Pilo. "Totoo palang investor na sinasabi ng kapitan." Tumigas ang mukha ni Tano. Kapag natuloy yan, tiyak na itataboy na tayo. "Hindi pa naman sigurado," mahinang sabi ni Aling Veron, bagamang halatang hindi rin siya naniniwala sa sarili niyang sinabi. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unting nag-uuwian ng mga tao. Itinali ni Tano ang rosal sa dating pwesto nito sa maliit na pantalan na gawa ng kawayan at sirang tabla. Sanay na siyang doon muna iiwan ng bangka bago balikan kinabukasan. Ilang beses na rin siyang pinayuhan ni Mang Pilo na ilapit na lang sa kubo para mas bantayado. Pero mabigat ang bangka at mahirap itong hilahin tuwing mag-isa lang siya. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Lilet na nakaupo sa labas ng kubo. May hawak na basang bimpo sa noo. "May lagnat ka pa rin?" tanong niya. "Kaunti na lang po. Nakapagpahinga ako." "Bakit hindi ka humiga?" "Hinintay kita." May kung anong kumurot sa puso ni Tano. Inilapag niya ang huli sa isang batya at ngumiti sa apo. "Oh, tignan mo. May sapat tayong ulam mamaya." Ngunit hindi agad natuwa si Lilet. "May nakita akong dumaan dito kanina." "Sino?" "Si Tigo at 2 kasama niya. Nakatayo lang sila sa may daan, nakatingin sa bangka mo roon sa pampang." Saglit na napatigil si Tano. "Anong ginawa nila?" "Wala naman, pero nakakatakot ang tingin nila." Pinalipas niya ang sandali at ipinagpatuloy ang trabaho. Ayaw niyang bigyan ng dahilan ng mga ito para palalain ang gulo. Mulit sa bawat pagdaan ng bangka ng mga tauhan ng kapitan, mas lalong tumitibok ang kanyang sentido. Ramdam niyang hindi simpleng pananakot lang ito. Kagabi,
Habang kumakain sila ng sinaing na tulingan, narinig nila ang mahinang katok sa pinto. Pagbukas ni Lilith, tumambag si Maestra Yena. Pasensya na sa oras, may gusto sana akong sabihin. Pinatuloy siya ni Tano. May nakausap ako sa bayan. Umpisa ng guro habang nakaupo sa bangkito. Mukhang totoo nga ang plano sa mini-port. Kapag natuloy iyon, maraming maningisda ang mawawalan ng pwesto. Hindi na ako magugulat. Sagot ni Tano. Tano, kailangan nating mag-ipon ng ebidenya laban sa kapitan. Hindi pwedeng puro sabi-sabi lang. Napabuntong hininga ang matanda. Madaling sabihin yan, maestra. Pero sino ang haharap? Sina Pilo, takop. Si Dindo, mainit ang ulo pero bata pa. Si Veron, may tindahang pwedeng ipasara. Lahat tayo may hinahawakang leeg. Napatingin si Maestra Ina kay Lilith. Natahimik lang sa sulok. May mga laban na hindi mo pinipili. Sabi niya. Pero kapag dumating, kailangan mong harapin. Hindi na sumagot si Tano. Sa totoo lang, pagod na siyang maging matatag. Pagod na siyang lumaban ng walang kasiguraduhan. Ngulit mas pagod siyang makitang unti-unting ninanakaw sa kanila ang kabuhayan habang tahimik lang siyang tumatanda. Makalipas ang 1 oras, umalis si Maestra Ina. Mas lumalim ang dilim sa paligid. Wala nang marinig kundi alon, kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso sa kalayuan. Bandang 10:00 ng gabi, magkahiga na sana sina Tano at Lilith nang makarinig sila ng nagmamadaling yabag sa labas. Sumunod ang malakas na sigaw ni Dindo. Manong Tano! Manong Tano! Agad bumangon ng matanda at binuksan ang pinto. Pawisan at hingal na hingal si Dindo. Bakit? Tanong ni Tano. May mga tao sa pantalan. Parang may ginagawa sa bangka mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tano. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kahit nakapaa, tumakbo siya palabas kasama si Dindo. Sumunod si Lilith, ngunit sumigaw siya pabalik. Diyan ka lang! Nang narating nila ang pampang, nakita ni Tano ang ilang aninong nagmamadaling umalis mula sa direksyon ng Rosal. Hindi niya naaninag ang mukha ng mga ito, ngunit isang boses ang tila pamilyar sa kanya. Malutong ang tawa, batang lalaki, mayabang. Tigo! Sigaw niya. Sa mismong sandali iyon, isang nakakabining pagsabog ang yumanig sa paligid. Boom! Napaatras si Tano sa lakas ng tunog. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilamon ng apoy ang Rosal. Kumalat ang apoy sa tuyong bahagi ng bangka, sa lumang net, sa kahoy na matagal nang binabad sa alat ng dagat. Humalo sa hangin ang amoy ng sunog na kahoy, diesel at wasak na pag-asa. Hindi! Sigaw ni Tano, sabay takbo palapit. Pinigilan siya ni Dindo. Manong, huwag! Sasabog pa! Bangka ko yan! Buhay namin yan! Nanginginig na sigaw ng matanda. Isa-isang nagsidatingan ng mga tao mula sa kubo-kubo. Naroon si Mang Pilo, Aling Veron, Baste at ilang pang residente. May mga nagbuhos ng tubig, may mga sumigaw, may mga napatakip na lang ng bibig sa takot. Dumating din si Lilith, umiiyak. Lolo! Napaluhod si Tano sa buhangin habang pinapanood ng Rosal na unti-unting bumibigay sa apoy. Para bang kasama ng bangka ang mga taon ng paghihirap, alaala ng asawa niyang si Rosal at ang natitirang dangnal ng kanyang pagiging mangingisda na tinutupok sa harap ng buong baryo. May nakita ba kayong gumawa? Malakas na tanong ni Mang Pilo, ngunit wala ni iisa mang sumagot. Nagkatinginan ng mga tao. Takot. Purong takot. Maya-maya, dumating si Kapitan Serapin kasama sina Jorel at 2 tanod. Kunwari naggagulat. Anong nangyari rito? Malakas na tanong ni Kapitan. Parang nagdilim ang paningin ni Tano. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig na galit. Alam mo kung anong nangyari. Sabi niya, paos ang boses. Pinagawa mo ito. Aba Tano, kunwaring mahunang sagot ng Kapitan. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Baka luma lang ang makina ng bangka mo. Sinira niyo ang bangka ko. Kabuhayan ko yan. Napailing si Jorel sabay sulat kunwari sa maliit na notepad. Kailangan nating i-blatter ito, mukhang aksidente. Aksidente? Singit ni Dindo. May nakita akong mga taong tumatakbo. Biglang tumingin sa kanya si Kapitan Serapin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta ng direkta. Ngulit sapat ang titig niya para mapatahimik ang binata. Kung may nakita ka, siguraduhin mong totoo bago ka magsalita.
Lalong humigpit ang hawak ni Lilet sa braso ng kanyang lolo. Nanginginig siya hindi lang sa takot, kundi sa galit na rin. "Lolo!" Iyakan niyang bulong. "Wala na tayong bangka!" Hindi sumagot si Tano. Hindi siya makasagot. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang para siyang hinubaran ng pagkatao sa harap ng lahat. Ang bangkang Rosal ay hindi lang kahoy at pako. Iyon ang tanging natitira sa buhay na pinaghirapan niya. Iyon ang alaala ng kanyang asawa. Iyon ang pang-araw-araw na patunay na kahit mahirap siya, may dangal pa rin siyang pinanghahawakan. At ngayon, nagliliyab iyon sa harap niya, habang ang mga taong may sala ay nakatayo lamang sa dilim, ligtas sa likod ng kanilang kapangyarihan. Sa paglipas ng mga minuto, unti-unti ring humina ang apoy, hanggang sa naiwan na lang ang umuusok na kalansay ng bangka. Lumapit si Tano at dinampot ang isang nasunog na piraso ng kahoy. Napatitig siya roon ng matagal, na para bang hinihintay niyang bumalik ang dating anyo nito. Ngunit wala nang babalik. At sa gitna ng gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng San Isidro, tuluyang nawasak ang katahimikang pinanghawakan ni Tano sa loob ng maraming taon. Ang pang-aaping matagal niyang tinitiis ay hindi na lamang simpleng banta. Sinunog na nito ang buhay nilang maglolo. Hindi pa niya alam kung paano siya babangon kinabukasan. Hindi pa niya alam kung saan kukuha ng lakas, pagkain at pag-asa. Ngulit sa likod ng sakit at abo, may isang bagay na nagsimulang gumising sa loob niya. Isang matinding pagnanais na hindi na muling yumuko kahit buong barangay pa ang kalaban niya. Pagsikat ng araw matapos ang gabing tinupok ng apoy ang bangkang Rosal, tila mas mapait ang simoy ng hangin sa San Isidro. Ang dating amoy ng alat ng dagat at bagong huling isda ay nahaluan ng mahinang amoy ng nasunog na kahoy, langis at abo. Sa pampang, naroon pa rin ang kalansay ng bangka ni Tano. Itim, wasak at tila tahimik na nagpapatotoo sa ginawang kalupitan sa kanya. Maaga pa lang ay gising na ang mga tao sa baryo. Hindi dahil may magandang balita kundi dahil mabilis kumakalat ang usapan sa mga maliliit na komunidad. Lahat alam ang nangyari, pero gaya ng inaasahan, walang gustong magsalita ng malinaw. Sa bawat sulok ng tindahan ni Aling Veron, sa bawat umpukan sa tabi ng daan, sa bawat usapan sa may poso, paulit-ulit lang ang mga bulong. Kawawa si Tano. Lantaran na talaga. Pero sino bang lalaban sa kapitan? Sa kubo ni Tano, tahimik ang umaga. Nakaupo ang matanda sa bangkong kawayan sa harap ng bahay. Tulala, hawak-hawak ang isang nasunog na piraso ng kahoy mula sa Rosal. Parang hindi niya maproseso ang lahat. Sa dami ng tiniis niya sa buhay, kahapon lang yata siya muling nakaramdam ng ganong uri ng pagkawasak. Sa loob ng kubo, pinipiga ni Lilet ang basang bimpo bago ipatung muli sa noo ng lolo. "Lolo, kumain ka muna kahit kaunti," mahinang sabi ng dalagita. Hindi sumagot si Tano. Lumapit pa si Lilet at pinisil ang kamay nito. "Lolo." Doon lang siya napakurap, saka bumuntong hininga ng malalim. "Pasensya ka na, Apo. Hindi ko mapigilan ang isip ko. Hindi ikaw ang dapat mag-sorry." Maya-maya dumating si Aling Veron dala ang lugaw sa isang maliit na kaserola. Kasunod si Namang Pilo at si Dindo. Kapwa tahimik at mabigat ang muka. "Ito muna. Mainit pa." "Salamat." Mahinang tugon ni Lilet. Umupo si Mang Pilo sa isang tabi at napakamot sa ulo. "Tano, pupunta ka ba sa barangay?" Tumaas ang tingin ng matanda. "Para saan?" "Pinapatawag ka raw ni Kapitan Serapin. Kailangan daw gumawa ng blatter." Napangisi si Tano, ngulit hindi iyon ngiti ng tuwa. "Blatter? Para isulat na lasing ako. Para sabihing kasalanan ko." Natahimik si Mang Pilo. Wala siyang maisagot dahil iyon din ang nasa isip niya. "Manong Tano, sasama ako sa iyo. Hindi pwedeng mag-isa ka." Tumingin si Tano sa binata. Kahit paano'y may init pa ring nabuo sa dibdib niya.
Maraming natakot sa baryo, pero may ilang hindi tuluyang umurong. Huwag ka nang sumama, baka ikaw ang balikan. Hayaan na, mainit ang boses ni Dindo. Napatingin si Aling Veron sa paligid, saka ibinaba ang boses. Mag-ingat kayo. Kanina lang nakita ko si Mukong at Ramil na tambay sa labas ng barangay hall. Tumayo si Tano ng mabagal. Tila mabigat ang bawat buto sa katawan. Pupunta ako. Pero hindi para makiusap. Gusto kong marinig sa mukha nila kung paano nila babaluktutin ng totoo. Bago sila umalis, hinawakan ni Lilith ang kamay ng lolo niya. Lolo, huwag kang papayag na apihin ka nila. Nginitian siya ng matanda, bagaman halatang pinipilit lang niya ang lakas sa sarili. Hindi na, apo. Sobra na ang nangyari. Pagdating nila sa barangay hall, agad nilang naramdaman ang bigat ng tingin ng mga taong naroon. Ang iba'y kunwari abala, ang iba nama'y pasimpleng nakamasid. Nasa mesa sa harap si Jurel, may hawak na ballpen at logbook. Katabi nito si Kapitan Serapin, malinis ang polo, maayos ang upo. Parang wala lang nangyaring krimen kagabi. Ayan na pala si Tano, sabi ng kapitan, kunwaring mahinahon. Umupo ka. Hindi umupo si Tano. Sabihin mo na agad ang sasabihin mo. Tumaas ang kilay ni Jurel. Ganito kasi yan eh. Para maayos nating may dokumento, kailangan nating tilagay sa report na may posibilidad na aksidente ang nangyari. Posibilidad, singhal ni Dindo. May mga taong nakita sa paligid ng bangka. Biglang tumingin si Kapitan Serapin sa binata. Ikaw na naman, ang tapang mo. Sumingit si Tano bago pa lumala. Anong ilalagay niyo sa report? Nagkunwaring nagbasa si Jurel. Batay sa initial findings, posibleng nagkaroon ng electrical fault o naiwang lampara malapit sa tangke. Sinungaling, sigaw ni Tano. Walang ilaw sa bangka ko at hindi ako nagiiwan ng kahit anong apoy roon. Tahimik ang buong hall. Maging ang barangay sekretary na si Mirasol ay napatigil sa pagsusulat. Ngumiti si Kapitan Serapin. Tano, naiintindihan kong emosyonal ka. Pero wala ka namang patunay na may nagsunog. Lumapit si Tano sa mesa at wala ka ring patunay na aksidente iyon. Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Ang isa'y halos wala nang maaasahan kundi dangal. Ang isa na may opisyal na sanay maghari-harian dahil hawak ang takot ng tao. Malamig na sumagot ang kapitan. Ang pagkakaiba lang natin, ako ang kapitan. Napabuntong hininga si Tano. Hindi na siya nakipagtalo pa. Alam niyang walang mapapala roon. Dinampot lang niya ang kopya ng blotter na pilit ipinasusulat sa kanya at diretsyong tumalikod. Sa labas, nadatnan nila si Maestra Yena, halatang kanina pang naghihintay. Anong nangyari? Agad nitong tanong. Ito, sagot ni Tano sabay abot ng papel. Mabilis iyong binasa ng guro, saka nanigas ang muka. Gusto nilang palabasing kasalanan mo. Tumanggo si Tano. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Sabi ni Maestra Yena, may mas mataas pang opisina kaysa barangay. Madali mong sabihin yan, Maestra. Pero sino ang pakikinggan? Isang matandang mangingisda na wala ng bangka o isang kapitan na may koneksyon sa bayan? Doon biglang nagsalita si Lilith na tahimik palang sumusunod sa kanila at ngayon ay hawak-hawak niya ang isang lumang sobre. Lolo, napatingin silang lahat sa kanya. Naaalala mo yung lumang baul mo? Bahayag na kumunot ang noo ni Tano. Bakit? Inayos ko po kanina habang wala ka. Nakita ko po ito. Iniabot niya ang kupas na sobre na may lumang address at pangalan sa harap. Nang makita iyon ni Tano, tila biglang tumigil ang mundo sa paligid niya. Nakaukit sa sulad kamay ang pangalang matagal na niyang iniiwasan. Amador Ladera. Napahigpit ni Tano ang sobre. Bakit mo ginalawang baul ko? Mahinang ngunit nanginginig niyang tanong. Pasensya na po. Naghahanap lang ako ng pwedeng isanla. Pero nakita ko po yan. Hindi agad nakasagot si Tano. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang batang si Amador na mapuskus ngunit matalino. Ang mga gabing gutom silang mag-iina. Ang araw na nagpasyang umalis ang binata para maghanap ng mas magandang buhay at ang mga taon ng pananahimik na sumunod. Hindi niya alam kung galit ba ang dapat niyang ramdaman
lungkot o panguligla? Mahinang sumagot si Maestra Yena. Sino si Amador? Matagal bago sumagot si Tano. Anak ko. Nagulat si Namang Pilo at Dindo. Maging ang Aling Veron na kararating lang ay napatakip ng bubig. May anak ka palang hindi namin kilala. Tanong ni Eling Beron. Hindi sa hindi nyo kilala, sagot ni Tano. Umalis lang siya, matagal na. Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Maestra Ina. Hindi ko alam, matigas na sabi ni Tano. At kahit alam ko, wala na yon. Napatingin si Lilet sa lolo niya, saka sa sobre. Pero lolo, baka siya na lang ang makakatulong sa atin. Hindi. Iisa lang ang salitang lumabas sa bibig ni Tano, ngunit ramdam ang bigat nito. Hindi dahil ayaw niyang tulungan sila ng anak, kundi dahil ang totoo, ayaw niyang muling buksan ang sugat ng pag-abandona. Ngunit hindi sumuko si Lilet. Hindi ko po siya kilala, hindi ko alam kung mabuti siyang tao o hindi. Pero kung talagang anak mo siya, may karapatan siyang malaman ang nangyari sa iyo. Wala siyang pakialam, mariing sabi ni Tano. Kung meron, sana noon pa siya bumalik. Tahimik ang lahat. Walang gustong makialam sa sugat ng isang ama. Nang gabing iyon, habang si Tano ay tahimik na nakaupo sa labas ng kubo at nakatanaw sa dagat, si Lilet naman ay lihim na nagsisindi ng maliit na gasera sa loob. Sa harap niya, ang lumang papel, ballpen ni Maestra Ina at ang sobreng nakita sa baul. Lilet, mahinang sabi ni Maestra Ina na palihim na dumalaw. Sigurado ka ba? Tumanggu ang talagita. Kung wala po akong gagawin, tuluyan ang dudurugin si Lolo. Alam ba niyang susulatan mo? Hindi, at baka magalit siya. Pero mas kakayanin ko po ang galit niya kaysa makita siyang mawalan ng pag-asa. Maingat na nagsimulang sumulat si Lilet. Hindi pulido ang mga salita, pero totoo ang laman. Magandang araw po. Ako po si Lilet, apo ni Tano Ladera. Pasensya na po kung sumusulat ako kahit hindi tayo magkakilala. Hindi ko po alam kung kayo pa rin ang nasa address na ito, pero sana makarating ito sa inyo. Isa-isa niyang isinulat ang nangyari, ang panggigipit ng kapitan, ang pagsabog sa bangka, ang hirap ng buhay ng lolo niya, at ang pananahimik ng baryo dahil sa takot. Sa bawat salitang naisusulat niya, pakiramdam niya ay may binubuksang pintuan na matagal nang sarado. Kinabukasan, maaga siyang nagpaalam kay Tano na pupunta lang sa paaralan para sa isang papeles. Sa totoo lang, dumiretso siya sa bayan kasama si Baste na may pasada lang tricycle. Sigurado ka ba talaga rito? Tanong ni Baste habang umaandar ang tricycle sa lubak-lubak na daan. Opo, Kuya Baste. Kapag nalaman ni Manong Tano baka magalitan ka. Tatanggapin ko po. Pagdating sa maliit na post office sa bayan, halos manginig ang mga daliri ni Lilet habang inaabot ang sulat. Para iyong pagsusugal sa isang pag-asa na hindi niya alam kung buhay pa ba. Pakiabot agad kung maaari, sabi niya sa kahera. Tatanggo-tanggo lang ang babae. Depende sa address, iha, pero ipapadala namin. Paglabas niya, napatigil si Lilet at tumingala sa langit. Mainit ang araw, maingay ang bayan, at ordinaryo ang lahat sa paligid. Ngunit para sa kanya, parang may naitawid siyang mabigat na pasya na maaaring magbago sa kanilang buhay o tuluyang makasugat silang mas malalim. Lumipas ang maghapon na walang kakaibang nangyari. Pagbalik niya sa San Isidro, nadatnan niyang tahimik si Tano, nakaupo pa rin sa tabi ng abo ng dating Rosal. Wala na itong galit sa mukha, ngunit may mas nakakatakot na kapalit, isang katahimikan na halos kahawig ng pagsuko. Lumapit si Lilet at umupo sa tabi niya. Lolo, mahinang sabi, naniniwala ka pa ba na may darating na tulong? Matagal bago sumagot si Tano. Sa totoo lang, apo, hindi ko na alam. Tumango si Lilet at lihim na pinigilan ng luha. Hindi niya sinabi ang ginawa niya. Hindi pa. Pero sa loob ng dibdib niya, mahigpit niyang hinawakan ang munting pag-asa na baka sa kabila ng lahat ng nawasak sa kanilang buhay, may isang bagay na paparating na hindi inaasahan ng kahit sino sa San Isidro. At habang papalubog ang araw sa dagat, abala si Kapitan Serapin sa kanyang malaking bahay. Nakangiting kausap sina Jorel at Tigo.
Kumpiyansa siyang tuluyan na niyang napayuko si Tano. Kumpiyansa siyang wala ng lalaban. Kumpiyansa siyang sa baryong iyon, siya pa rin ang batas. Hindi niya alam na sa mismong araw ding iyon, may isang sulat na bumiyahe palabas ng bayan. Isang simpleng liham na isinulat ng isang apo para sa lalaking matagal nang wala sa kanilang buhay. At ang liham na iyon ang unti-unting magdadala ng pagbabagong hindi kailanman inaasahan ng mayabang na kapitan ng San Isidro. Makalipas ang 3 araw mula nang maipadala ni Lilith ang sulat, nanatiling mabigat ang hangin sa San Isidro. Hindi na gaya noon ang galaw ni Tano. Kung dati ay kahit pagod, nakakaya pa niyang ngumiti sa mga kapitbahay at biruin si Dindo sa may pangpang, ngayon ay tila unti-unting numinipis ang tinig niya. Hindi siya tuluyang sumuko, pero may kung anong bahagi sa kanya ang tila napagod na kakahintay ng hustisya sa mundong sanay kampahin ang may kapangyarihan. Sa umaga, makikita na lang siyang nakaupo sa harap ng kubo, nakatitig sa dagat na parabang may hinahanap sa bawat hampas ng alon. Sa tabi niya, nakapatong pa rin ang ilang nasunog na piraso ng kahoy mula sa rusal. Hindi niya iyon maitapon. Para sa kanya, ang mga pirasong iyon ang huling katawan ng bangkang minsang bumuhay sa kanila. "Lolo," maingat na sabi ni Lilith isang umaga habang inaabot ang tasa ng salabat. "Uminom ka muna." Tinanggap iyon ni Tano, ngunit hindi agad uminom. "Salamat, Apo." Napansin ni Lilith na paos pa rin ng boses nito. Mula nang nasunog ang bangka, bihira na itong magsalita ng mahaba. Maging ang pagkain ay kaunti na lang ang inuudos, kaya lalong nadagdagan ang bigat sa dibdib ng dalagita. Siya ang lihim na nagpadala ng sulat, pero habang lumilipas ang mga araw na walang dumarating na sagot, unti-unti ring pinapasok ng takot ang puso niya. Paano kung hindi makarating? Paano kung patay na o wala nang pakialam ang lalaking sinulatan niya? Sa may daan, narinig nila ang pamilyar na boses ni Baste mula sa tricycle nito. "Hoy, Lilith! Manong Tano!" Paglapit nito, kasama niya si Maestra Yaina at si Mang Pilo. Halatang may mahalagang pag-uusapan. "May balita," sabi ni Maestra Yaina. "May schedule na raw ang pagbisita ng mga taga-munisipyo para sa proposal sa Miniport sa susunod na linggo na." Napatigil si Tano. "Ganun kabilis?" Tumanggo si Mang Pilo, halatang balisa. At ang sabi, kapag natuloy yun, baka ilipat na tayo sa mas mabatong bahagi ng dalampasigan. Halos imposible nang makapamingwit doon. "Hindi yan relocation," marining sabi ni Maestra Yaina. "Pagtatabo yan." Napabuntong hininga si Tano. "Alam ko." "Manong Tano," singit ni Baste, "kailangan nang may magsalita bago pa mahuli ang lahat." Ngunit bago pa makasagot ang matanda, narinig nila ang kakaibang ingay mula sa pangunahing kalsada ng baryo. Hindi iyon karaniwang ugong ng tricycle o rumaragasang motorsiklo. Mabibigat iyon, sunod-sunod, makapangyarihan ng dating ng tunog. Napalingon ang lahat. Mula sa alikabok ng kalsada, unti-unting lumitaw ang 3 itim na USV, maayos at makikinis, bagay na bihirang makita sa San Isidro. Nagsimulang sumilip ang mga tao mula sa kanilang mga bintana at pintuan. Ang mga batay napahanto sa paglalaro. Si Aling Verona'y lumabas pa sa tintahan, hawak ang sandok. "Sus Mariosep, bulhon nito. Sino na naman yan?" Huminto ang mga sasakyan sa harap mismo ng kubo ni Tano. Walang nagsasalita. Maging si Tano ay napatayo ng dahan-dahan, tila hindi alam kung dapat bang umurong o humapang palapit. Bumukas ang pinto ng unang USV at bumaba ang isang lalaking nasa bandang 50 anyos. Malinis ang puting polo, matikas ang tindig at may bitbit sa mga mata. Hindi siya ngumiti agad, para bang siya man ay nag-iipon ng lakas sa unang paghakbang pabalik sa isang lugar na matagal niyang iniwasan. Kasunod niyang bumaba ang 2 lalaking nakabaron, isang babaeng may hawak na folder at 2 bodyguards. Ngunit hindi iyon ang tumatak sa mga tao. Ang tumatak ay ang mukha ng lalaking iyon. Nabitawan ni Tano ang tasa sa kamay. Bumagsak iyon sa lupa at nabasag, ngunit parang walang nakarinig. "Amador," mahina niyang nasabi.
Napalunok si Lilet. Bigla niyang naramdaman ang paninginig ng tuhod niya. Hindi siya sigurado kung dahil sa kaba o sa gulat. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, kaharap niya ang pangalan lang na dati niyang nababasa sa isang lumang sobre. Lumapit ang lalaki ng dahan-dahan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tay. Hindi agad gumalaw si Tano. Sa dami ng taong nakapaligid, tila biglang lumiit ang munto nila sa pagitan ng dalawang salitang hindi nabigkas ng 20 taon. Si Aling Veron ang unang napahawak sa dibdib. Diyos ko, si Amador nga. Siya ba yung anak ni Tano? Bulong ni Mang Pilo. Hindi ba siya... Hindi na natuloy ni Baste ang sasabihin dahil sa gulat. Mula sa pangalawang SUV, bumaba ang isang babaeng nasa maayos na uniforme saka lumapit kay Maestra Ina. Ma'am, nandito po si Governor Amador Ladera para sa personal na usapin sa pamilya. Parang napatigil ang hangin sa paligid. Gobernador? Usal ni Dindo na kararating lang mula sa Pangpang. Nilingon ng halos lahat ang lalaking kaharap ni Tano. Oo, siya si Amador Ladera, ang lalaking matagal nang nawala sa baryo. Ngayoy isang gobernador na kilala sa karatig lalawigan sa mga programang pangkabuhayan at reforma sa mga liblib na komunidad. Nakita na ng ilan ang mukha niya sa dyaryo at tarpaulin sa bayan. Pero walang sino man sa San Isidro ang nag-akala na siya pala ang anak ng matandang mangingisdang halos dudurugin na ng kahirapan at pang-aabuso. Nanginginig ang mga labi ni Tano. Ikaw? Tay? Ako na to. Mahinang sabi ni Amador. Patawarin mo ako. Ngunit hindi agad yakap ang unang ibinigay ni Tano. Sa halip ay umatras siya ng kalahating hakbang at tumitig ng diretsyo sa anak. Sa mga mata ng matanda, hindi lang pagkagulat ang naroon. Naroon din ang maraming taon ng tampo, puyat, gutom at pag-asang dahan-dahang namatay sa kakahintay. Ngayon ka lang bumalik, tay? Paos niyang tanong. Ngayon pa talaga? Napatungo si Amador. Tay, alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo na parang walang nangyari. Wala kang karapatan? Mas tumindi ang boses ni Tano. 20 taon, Amador. Hindi 2 buwan, hindi 2 taon. 20 taon. Natahimik ang paligid. Wala ni isa mang nangahas magsingit. Lumapit si Lilet sa lolo niya, ngunit hindi siya humawak. Ramdam niyang ito ang sugat na kailangan munang magsalita bago ito mahawakan. Hindi kita kinailangan nung umasenso ka na. Hindi kita hinanap nung narinig kong may posisyon ka na. Hindi ako nanghingi. Pero nasan ka nung may sakit ang nanay mo? Nasan ka nung inilibing ko siya? Nasan ka nung lumalaki ang anak ng anak mo nang walang ama? Tapos nawala rin ang inang iyon. Nasan ka habang pinapasan ko ang lahat? Bawat salitang ibinato ng matanda ay tila baturing bumabagsak sa dibdib ni Amador. Nangingilid ang luha nito, ngumit hindi niya pinigilang ama. Tama ka, bulong ni Amador. Lahat ng yan, kasalanan ko. Hindi kasalanan lang, mariing sabi ni Tano. Pagpili yan. Hindi na nakatiis si Lilet. Lolo. Ngunit itinaas ang kamay ni Tano, hindi para sawayin siya, kundi para pigilan muna niyang sariing pagguho. Huminga ng malalim si Amador bago magsalita. Nung umalis ako, tay, wala akong maayos na plano. Galit ako sa kahirapan. Galit ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko walang silbi dito. Nagtrabaho ako sa pier sa siyudad, naging kargador, naging pahinante, natulog sa bangketa, nakipagsiksikan sa barracks. Ilang beses akong pumalya, ilang beses din akong nahiyang umuwi dahil wala pa rin akong maipapakita. Tahimik na nakinig ang mga tao. Hindi ito ang inaasahan nilang maririnig mula sa isang gobernador. Hanggang sa may nakapangsin sa akin. Pinag-aral ako sa gabi ng isang foundation. Nagtapos. Naging community organizer. Pumasok sa serbisyo. Pero habang tumataas ang nararating ko, lalong tumitindi ang hiya ko sa inyo.
Hindi ko alam kung paano haharap sa iyo pagkatapos kong mawala ng ganong katagal. Tumawa si Tano, ngunit wasak ang tunog nito. Kaya mas pinili mong huwag na lang humarap. Umiling si Amador. Mali ako, Tay. Lahat ng dahilan ko kulang at mali. Alam ko yan. Pero nung natanggap ko ang sulat, napatingin siya kay Lilet. Doon ako tuluyang nabasag. Nakapakit si Lilet sa laylayan ng damit niya. Napansin niyo ni Tano. Dahan-dahan siyang lumingon sa apo. Ikaw? Tanong niya. Mabigat ang paglunok ni Lilet. Ako pong nagsulat, Lolo. Pasensya na po. Natakot akong tuluyan ka ng apiin at wala tayong malapitan. Hindi agad nagsalita si Tano. Sa isang banda, may kurot ng galit dahil hindi siya sinunod ng apo. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang ang liham na iyon ay ipinanganak hindi mula sa kaprisyo, kundi mula sa pagmamahal. Nang sandaling iyon, isa pang sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo na may dumating na mataas na opisyal sa bahay ni Tano. Wala pang 10 minuto, nagsimula ng magtipon-tipon ng mga tao. Maging ang mga tauhan ni Kapitan Serapin ay napatingin na rin mula sa kalsada. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay dumating si Kapitan Serapin mismo, kasama si Jorel at si Tigo. Aba, malakas na sabi ng kapitan, kunwaring magalang. May bisita palang mahalaga si Manong Tano. Paglingon ni Amador, agad siyang nakilala ng kapitan. Nag-iba ang kulay ng mukha nito. Governor Ladera? Sablayang ngiti ni Serapin. Hindi ko po alam na kayo pala. Huwag mo nang ituloy. Malamig na putol ni Amador. Tahimik ang mga tao. Parang may unos na nagtipon sa gitna ng liwanag ng umaga. Ikinalingon ni Amador ang abo ng bangka sa pampang. Ito ba ang sinasabing aksidente sa blotter? Hindi nakasagot si Jorel. Lumapit ang babaeng staff ni Amador at iniabot ang isang folder. Binuksan iyon ng gobernador nang hindi inaalis ang tingin kay Kapitan Serapin. May kopya ako ng blotter niyo. May larawan ng bangka. May affidavit din ng ilang residente na nagsabing may nakitang mga taong tumatakbo bago ang pagsabog. At may listahan ako ng mga naunang reklamo laban sa inyo hinggil sa pangingikil sa mga mangingisda. Namutla si Kapitan Serapin. Governor, baka po may hindi pagkakainawaan. Hindi ito hindi pagkakainawaan. Ito ay pang-aabuso. Napaatras si Tigo. Wala kaming kinalaman diyan. Talaga ba? Sagot ni Amador. Dahil kung kailangan kong ipaubaya ito sa provincial legal team at pulisya, mas mabuti pang sabay-sabay na tayong maging tapat. Sa puntong iyon, unti-unting lumapit ang mga tao ng baryo. Naroon sina Mang Pilo, Aling Veron, Baste, Dindo, Maestra Ina, maging si Nurse Celia mula sa health center. Iisa ang pakiramdam na namuo sa kanila. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may taong mas malakas kaysa kapitan na handang kumampi sa katotohanan. Ngulit handil sa sumigaw o magpasikat na natiling kontrolado si Amador. Huwag kayong matakot, sabi niya sa mga tao. Hindi ako nandito para ipahiyanang ang isang tao. Nandito ako dahil may mali nang nangyayari ng matagal na sa San Isidro at magsisimula tayong ayusin yon. Napatingin si Tano sa anak. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, may bahagyang paglambot sa titig niya. Hindi pa ito kapatawaran, malayo pa roon. Pero nakita niyang ang lalaki sa harap niya ay hindi na ang batang umalis noon. May kasalanan pa rin ito, oo, pero may dala rin itong bigat ng pagsisisi at lakas na maaaring tunay na makatulong. Lumapit si Amador kay Tano at ibinaba ang boses. Tay, sabi ni Amador, hindi ko mababawi ang mga taon. Hindi ko mabubura ang mga pagkakulang ko. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong magsimula ngayon. Napatitigan si Tano sa anak. Sumulyap siya sa abo ng rosal, sa mga taong nagmamasid, sa apo niyang si Lilet na puno ng kaba at pag-asa, at sa dagat na matagal nang saksi sa buhay niya.
Hindi sapat ang pagdating mo para maayos ang lahat. Mabigat niyang sabi. Alam ko, hindi rin sapat ang posisyon mo. Alam ko rin, kung talagang gusto mong magsimula, huwag mo akong tulungan dahil naaawa ka. Tulungan mo kaming lahat dahil matagal na kaming inaapi rito. Bahagyang tumando si Amador. Iyon mismo ang gagawin ko. At sa gitna ng baryong minsang tahimik sa takot, nagsimula ang pagbagsak ng dating makapangyarihang katahimikan. Hindi na lamang ito kwento ng matandang mangingisdang nawalan ng bangka. Hindi na rin ito simpleng kwento ng anak na bumalik na may mataas na katungkulan. Ito na ang simula ng mas malawak na pagbabago. Ang pagharap sa mga taong sanay mang-api, ang muling pagbuo sa pamilyang sinira ng panahon, at ang unti-unting pagbangon ng isang komunidad na matagal nang pinaniniwalaang wala silang halaga. Habang nakatayo sa harap ng abo ng Rosal, si Tano ay hindi pa lubusang panatag. Hindi pa buo ang tiwala niya. Hindi pa rin naaayos ang sugat sa pamilya nila. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang masunog ang kanyang bangka, may naramdaman siyang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. At sa pagkakataong iyon, hindi na iyon nagmumula sa dagat, kundi sa pagbabalik ng anak na matagal niyang inakalang hindi na kailanman lilingon pa. Sa mga sumunod na linggo matapos ang pagdating ni Gobernador Amador Ladera sa San Isidro, nag-iba ang ikot ng baryo. Ang dating mga kanto na puro bulungan at takot ang laman ay napalitan ng mga usapang may halong kaba at pag-asa. Hindi pa man tuluyang naaayos ang lahat, dama na ng mga tao na may nabasag na sa mahabang paghahari ng takot ni Kapitan Serafin Dacumos. Hindi na kasing taas ng dati ang tingin nito sa sarili. Hindi na rin kasing tibay ang boses niyang dati sapat na para patahimikin ang buong barangay. Ngunit hindi naging madali ang pagbangon. Hindi porkit dumating ang isang gobernador ay kusang umayos ang lahat. Sa katunayan, lalo pang naging magulo ang mga unang araw. Kumalat ang tsismis na ginagamit lang daw ni Amador ang kapangyarihan para pagtakpan ng pamilya niya. Naglabasan ng mga sipsip ni Kapitan Serafin Dacumos, pinangunahan ni na Jorel, Tigo, Mokong at Ramil na nagsimulang mag-ikot sa baryo para takutin ang mga gustong tumistigo. May mga papel pang biglang ipinaskil sa waiting shed at sa pader ng sari-sari store ni Aling Veron na may nakasulat na walang pamilya ang dapat mangibabaw sa batas. Nang makita yun ni Dindo isang umaga, halos mapunit niya sa galit ang papel. Mga duwag talaga, sila na nga ang nang-api, sila pa ang nagpapanggap na biktima. Dahan-dahan ka, saway ni Maestra Ina habang pinagmamasdan ang paligid. Iyan ang gusto nilang mangyari, mag-init ang ulo ng mga tao para magulo ang usapan. Sa tapat ng kubo ni Tano, tahimik na nakaupo ang matanda habang hinihimas ang bagong tabas matahoy. Hindi pa iyon bangka, simula pa lamang iyon ng bagong bangka na ipinapagawa sa tulong ng cooperative fund na dinala ni Amador. Ayaw ni Tano na basta nalang regaluhan siya ng marangyang motorboat. Para sa kanya, kung babangon siya, gusto niyang maramdaman na pinaghirapan pa rin iyon at hindi ibinagsak lang ng awa. Lumapit si Amador, dala ang mga dokumento. Tay, mahinang sabi nito, may initial findings na ang legal team. Hindi agad tumingin si Tano. Anong sabi? Napatunayan nilang may irregularidad sa permit ng miniport. May peke ang ilan sa mga pirma ng mga residente. May nawawalang pondo rin sa ayuda para sa mangingisda ng loob ng 3 taon. Napahinto si Tano sa pagkinis ng kahoy. At ang sa bangka ko, may 2 testigo na handang magsalita. Isa roon si Baste. Nakita raw nila sina Mokong at Ramil na may bitdut na galon malapit sa pantalan bago ang pagsabog. Dahan-dahang tumanggo si Tano. Matagal niyang iyong hinintay, pero hindi ginhawa ang unang naramdaman niya. Mas naigig ang lungkot. Kung noon pa lamang sana'y may nagsalita, hindi na sana lumalim ng ganito ang takot ng baryo. Lumapit si Lilet na may dalang tabo ng tubig at pandesal. Lolo, magpahinga ka muna.
Giniti siya ni Tano. Sa mga nakalipas na araw, mas naging madalas ang pagngiti niya, bagamat bakas pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Si Lilet naman ay tila lumalawak ang dibdib sa pag-asa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi lang sila basta maglolo na palaging nakikipagbuno sa gutom at malas. May mga taong handang tumayo kasama nila. Ngulit kasabay ng unti-unting pagbangon ay ang unti-unti ring paglalantad ng hiwa ng nakaraan. Isang gabi, habang nasa labas ng kubo sina Tano at Amador at pinapanood ang tahimik na alon, biglang nagsalita ang matanda. Bakit ka hindi sumulat noon? Alam ni Amador na darating ang tanong na iyon. Tahimik niyang tinanggap ang bigat nito. Sumulat ako, tay. 2 beses. Napatingin si Tano. Nung una, nasa pier pa ako. Nakiusap pa akong ipaabot ng kasamahan ko. Nung pangalawa, nung nakapagtrabaho na ako sa probinsya. Pero walang sagot. Kala ko ayaw mo na rin sa akin. Napangiti si Tano ng mapait. Wala akong natanggap ni isang sulat. Doon lang nila naunawaan ng isang bahagi ng trahedyang matagal nang namagitan sa kanila. Sa lugar na gaya ng San Isidro, kung saan ang mga sulat ay dumaraan sa kamay ng mga tao sa barangay bago makarating sa malalayong kubo, madaling mawala ang kahit anong mensaheng hindi gusto ng makapangyarihan. Sa tingin mo, dahan-dahang sabi ni Amador, may humarang? Hindi agad sumagot si Tano. Ngunit pareho nilang naalala na kahit noon pa man, malapit na sa pamilya ni Kapitan Serapin ang mga tao sa barangay hall. Noon pa lamang ay tila ayaw na nilang may sino mang makakaangat mula sa pamilya ni Tano. Wala nang silbi kung aalamin pa natin kung sino. Mabigat na sabi ni Tano. Ang importante, narito ka na. Bahagyang napababa ang ulo ni Amador. Hindi pa iyon buong kapatawaran. Pero sapat na para madama niyang may siwang nang bumubukas sa pader na matagal nang namagitan sa kanila. Samantala, mas lalo namang naging desperado si Kapitan Serapin. Sa malaking bahay nito sa dulo ng barangay, naroon sina Jorel at Tigo, parehong balisa. Hindi pwedeng matuloy ang hearing na yan, sigaw na Tigo. Kapag nagsalita si Basti at yung iba, tapos tayo. Tumahimik ka, baling ni Jorel. Ikaw rin itong pabaya nung gabing iyon. Ikaw kaya ang nagsabing takutin lang natin si Tano. Bakit may pasabog pa? Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Kapitan Serapin. Tama na. Tahimik ang dalawa. Huminga ng malalim ang kapitan, saka umupo. Hindi na siya mukhang makapangyarihan gaya ng dati. Sa unang pagkakataon, litaw sa mukha niya ang tunay na anyo ng takot. Makinig kayo. May natitira pa tayong paraan. Lalabas tayo na biktima ng politika. Sasabihin nating ginagamit tayo para sa demolition job at kung kailangan, hihilahin nating pababa ang pangalan ni Gobernador Amador. Paano? Tanong ni Jorel. Ngumiting manipis ang kapitan. May negosyante sa bayan, si Edral Quinto. Siya ang dapat magpapasok ng mini-port. Malaki ang mawawala sa kanya kapag bumagsak ang proyekto. Gagamitin natin siya. At iyon nga ang ginawa nila. Ilang araw bago ang opisyal na pagdinig, biglang nagkaroon ng mga taong hindi taga San Isidro na dumating sa baryo. Nagkunwari silang ordinaryong residente pero nagkalat sila ng kwento na si Amador raw ay nagpapapogi lang dahil may halalan sa susunod na taon. May isa pa ngang sumubok na suhulan si Mang Pilo para bawiin ang magiging testimonya nito. Magkano? Tanong ni Dindo nang mabalitaan iyon. 5,000, sagot ni Mang Pilo, halos nahihiya. Anong ginawa mo? Tinaboy ko. Napangiti si Tano. Ayos yan, Pilo. Hindi dahil matapang ako, kung hindi dahil napagod na rin akong yumuko. Dumating ang araw ng pinal na pagdinig sa munisipyo. Punong-puno ang session hall. Naroon sila taga-media, ilang opisyal mula sa probinsya, mga residente ng San Isidro at mga tauhan ng legal team ni Amador. Naroon sina Kapitan Serapin, Jorel at Tigo, pawang nakapormal, ngunit hindi maikublihang tensyon sa mga mukha. Sa isang gilid, nakatahimik na nakaupo sina Tano, Lilet,
Maestra Ina, Aling Veron, Mang Pilo, Dindo, Baste at Father Elmer. Hindi pinilit ni Amador na maupo sa pinakagitna. Sa halip, pinili niyang manatili sa likod ng proseso, malinaw na ipinapakitang hindi niya gagamitin ng posisyon para diktahan ang takbo ng batas. Isa-isang nagsalita ang mga testigo. Nauna si Baste. Nakita ko po si Namukong at Ramil banda ang 10:00 ng gabi. Nasa pantalan. May hawak silang parang galon. Hindi ako lumapit kasi natakot ako. Sumunod si Nurse Celia. Nung gabing yon, hindi po lasing si Mang Tano. Nagpunta pa po siya sa klinik mga 6:00 para bumili ng gamot para sa apo niya. Pagkatapos ay si Mang Pilo. Matagal na kaming pinipilit ibenta ng mababa ang huli namin sa mga tao ni Kapitan Serapin. Kapag tumanggi kami, hindi nare-renew ang permit o nawawala ang pangalan sa ayuda. Nang dumating ang turno ni Tano, napakatahimik ng buong hall. Mabagal siyang tumayo. Walang drama sa kilos niya. Wala ring panginginig sa boses. Ang naroon na isang taong pagod ng apihin at kaya nang magsabi ng totoo nang hindi sumisigaw. Ako po si Tano Ladera, umpisa niya. Matagal akong nanahimik. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil sanay ang taong mahirap na maniwalong walang makikinig sa kanya. Walang kumikibo. Hindi lang bangka ang sinunog sa akin, kabuhayan ko yun. Alaala lang asawa ko yun. Pero higit sa lahat, sinusubukan nilang sunugin ang loob ko para tumahimik ako. At matagal ko nga ang hinayaang mangyari iyon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi dahil takot ako para sa apo ko. Takot ako para sa mga kapitbahay ko. Pero kung may natutunan ako sa pagtanda, ito'y yun. Kapag palagi kang tahimik sa harap ng mali, darating ang araw na pati ang tama ay matatakot ng tumayo. Maraming napatungo. Si Lilet ay tahimik na umiiyak sa likod. Itong laban na ito, patuloy ni Tano, hindi para makaganti lang. Hindi rin para lang sa pamilya namin. Para ito sa lahat na mangingisdang inapi. Sa mga biyudang pinaghintay sa ayuda na hindi dumating. Sa mga batang natutong matakot sa barangay hall imbes na makaramdam ng proteksyon mula rito. Kung paparusahan niyo si Kapitan Serapin, gawin niyo dahil may sala siya, hindi dahil anak ko ang gobernador. At kung papatawarin niyo siya, siguraduhin niyo ring kaya ninyong harapin ang lahat ng pamilya na iniwan niyang lugmok. Pagkatapos noon, wala nang dagdag. Umupo siya. Mulit sapat na ang lahat ng sinabi niya para maramdaman ng buong silid ang bigat ng kanyang katotohanan. Makalipas ang ilang oras ng deliberasyon, lumabas ang desisyon. Napatunayang nagkasala si Kapitan Serapin sa katiwalian, pang-aabuso sa katungkulan, at sabuatan sa pananakot at pagsira ng ari-arian. Si Jorel ay napatunayang sangkot sa falsifikasyon at maling paggamit ng pondo ng barangay. Si Tigo ay isinailalim sa hiwalay na kaso, kaugnay ng coercion at pakikisangkot sa panununog. Samantala, ipinahinto ang proyekto ng Miniport at binuksan para sa panibagong imbestigasyon ang lahat ng permit na may kinalaman dito, kabilang ang papel ng negosyanteng si Edral Quinto. Hindi sumigaw ang mga tao, hindi nagpalakpakan ng malakas. Parang mas malalim kaysa tuwa ang naramdaman nila. Parang may tangkinala lang na unti-unting natanggal sa dibdib ng baryo. Sa labas ng hall, sakalagang napahugulhol si Lilet at niyakap si Tano. "Lolo, nanalo tayo!" Mahigpit siyang yinakap ng matanda. "Hindi lang tayo, apo. Buong San Isidro." Lumapit si Amador. Hindi muna siya nagsalita. Tumingin lang siya sa ama. Parang hinihintay kung may puwang na ba para sa anya. At sa wakas, si Tano mismo ang gumawa ng unang hakbang. Unutan niya ang kamay. Hindi agad iyon kinamayan ni Amador. Sa halip, niyakap niya ang ama ng buong higpit. Napapikit si Tano. Sa yakap na iyon, hindi nabura ang 20 taong pagkakawalay. Hindi rin nawala ang sakit ng pagkawala ni Lourdes o ang mga gabing walang tumulong sa kanya. Ngunit may isang bagay na unti-unting bumalik. Ang pakiramdam na hindi na siya nag-iisa.
Lumipas ang 2 taon. Nagbago ang San Isidro. Sa tulong ng programang Baliklaot, Bagong Buhay na isinulong sa probinsya, nagkaroon ng kooperatiba ang mga mangingisda. Nakabili ng mas maayos na kagamitan sina Mang Pilo, Dindo, Santino, Bebot at Narsing. Lumago ang tindahan ni Aling Beron at nakapagpatayo siya ng maliit na karenderya sa may daan. Si Maestra Ina naman ay napromote bilang prinsipal ng paaralan. Si Baste naging regular na service operator ng munisipyo. At si Father Elmer ay nanguna sa samahang tumutulong sa mga pamilyang nawalan ng hanap buhay. Si Lilet naman ay nagtapos ng senior high ng may karangalan at nakakuha ng scholarship para mag-aral ng public administration sa lungsod. Tuwing umuuwi siya sa baryo, hindi niya kinakalimutang umupo sa tabing dagat kasama ang lolo niya at pakinggan ang mga kwento nito tungkol sa laot. At si Tano, hindi na siya araw-araw pumapalaot. May bagong bangka, oo, at pinangalanan niya itong Lourdes para sa alaala ng asawa niyang matagal nang sumakabilang buhay. Ngunit mas madalas na siyang makita sa kooperatiba, nagtuturo sa mga batang mangingisda kung paanong bumasa ng alon, paanong mag-ayos ng lambat, at paanong tumayo ng may dangal kahit salat sa yaman. Isang dapit hapon, kulay gunto ang dagat at mahina ang ihip ng hangin. Magkatabing nakaupo sina Tano at Amador sa pampang. Sa malapit, si Lilet ay abala sa pagbabasa ng papeles para sa internship niya sa Kapitolyo. "Tay," sabi ni Amador. "Salamat." "Saan?" tanong ni Tano, nakatanaw sa alon. "Sa pagbibigay mo ng pagkakataon." Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Hindi lahat ng nasira kaya pang ibalik sa dati. Pero may mga bagay na pwedeng buuin ulit sa ibang anyo." Tahimik silang dalawa. Sa harap nila, pumapalaot ang ilang bagong bangka ng San Isidro. Wala nang takot na dati nakadikit sa bawat daong. Wala na rin ang aniw ng taong naghari-harian sa baryo. Ang natitira ay pagod na may bunga at sugat na unti-unting naghihilom. Sa di kalayuan, tumawa si Lilet at kumaway sa kanila. "Lolo, Tay, tingnan niyo to, natanggap ako." Napangiti si Tano at tumayo ng barahan. Tumingin siya sa apo, sa anak, sa dagat, at sa baryong minsang halos mawalan siya ng pag-asa. Ang bangkang sinunog noon ay hindi na naibalik. Pero mula sa abo nito, may pamilyang muling nabuo. May baryong muling tumindig. At may isang matandang mangingisda na minsang inakalang wala nang matitira sa kanya. Ang sa huli ay nabigyan ng hustisya, dangal, at payapang wakas na matagal na niyang ipinagdarasal.